pasok pa lang, ulit-ulit, yung simbahan. But nagsuko ako ng buhay nung merong camp sa church. That was 2007. Merong youth camp, and at the last night ng aming camp, hindi ko namalayan that I surrender my life sa Panginoon. Hindi ko man naintindihan yung message dahil Amerikano yung nag-preach. And sabi ko, Lord, naintindihan ko lang is surrender mo yung buhay mo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I am willing to surrender my life. Doon, hindi ko namalayan na nakapag-enroll ako ng Bible school. Yung Bible school namin is 4 na taon. And nung nasa Bible school ako, doon po ako nagsuko ng buhay na maging isang missionary. And specifically sa lugar ng Brunei. And God moved me one day, one time that through my devotional, God spoke to me that He wants me to be a missionary to a Muslim country. And sabi ko sa Panginoon, Lord, saan lugar? Sabi ko sa Panginoon, maraming lugar yung mga Muslim countries. Lord, where? Maybe sa Middle East or saan ba? Sabi ko sa kanya. Kaya noong nag-pray ako, pinag-pray yung country. Pero countries, una yung Oman, I pray for Oman. Oman is located to Saudi Arabia, katabi ng Yemen, and also UAE, doon po, maliit na lugar din. Pero mga tao doon, yung percent ng Christianity is nasa 7% lang po. And also I pray for Brunei. And nung nag-graduate na ako sa Bible school, I pray for that for almost 7 years. Nag-pray ako for almost 7 years kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa akin. And nung pastor namin bumalik sa aming church, nag-announce sa church na Church, I have an important announcement, sabi ko sa Panginoon. Nag-graduate na po ako noon ng Bible school at naging staff ako ng church namin. Sabi niya sa church, we need to pray that someone will go to Brunei. And hindi ko alam pala na yung pastor namin ay nag-pray din. Nananalangin din siya na merong lalabas sa amin na maging isang missionary or foreign missionary. At hindi niya alam na meron pala isang worker niya or staff niya sa church na nagpipray na for almost 7 years na ako nagpipray ako po yun. And nabigla po ako nung nag-announcement yung pastor namin. Sabi ko, how in the world, paano nalaman ng pastor ko na yun po yung lugar na pinagpipray ko. And after the service, I talked to my pastor sa kanyang office. Sabi ko sa kanya, Pastor, meron po akong i-share sa inyo. Sabi ko sa pastor ko, Pastor, hindi nyo po hindi ko sinabi sa inyo nung nasa Bible school pa ako, kahit na nag-graduate na ako sa Bible school, hindi ko sinabi niyo yung mga vision ko ba, sabi ko sa kanya. Pastor, honestly ako po yung nag-pray sa inyo. Second college ko lang ako sa Bible school. And Pastor, sabi ko sa kanya, nung nabito yung announcement mo, biglang bumaba yung puso ko. Uminit yung tenga ko. Sabi ko sa sarili ko, I know that ako yung nag-pray. And merong excitement at merong kaba kasi Muslim yun. And yung parang nasa gitna ka. Yung nararamdaman mo is excited ka, napasaya ka dahil sinagot ng Panginoon yung panalangin mo. But yung yung kabila, natatakot ka. Kasi alam mo na yung pupuntahan mo ay Muslim country. And yun po, sabi ng pastor ko, okay, pagpatuloy mo lang yan, pag-pray mo lang yan. And kung kailan ka aalis, sabi niya, pag-pray mo lang yan, mag-testimony ka sa church, and the church will pray for you kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi pwede na ikaw lang yung sinabihan ng Panginoon, sabi ng pastor ko. Napasabihan din ako ng Panginoon, at sabihin din ng Panginoon yung church na ipapadala ka. Yun po yung dapat na gawin natin sa akin ng pastor. Pastor, no problem. Talaga itong kalooban ng Panginoon sa akin, tulungan niyo po ako naman po.
Kaya honestly, that was 2019. Supposed to be, nandun na po ako sa Brunei. Pero sabi ko na kanina, meron tayong tinatawag na takot. Honestly, na-confirm ko yung calling ko, that was 2018. And then, 1 year ago, gusto ni Pastor na pupunta kami sa Brunei na mag-survey. Pero sa aking isip, iba yung nasa puso ko. Sabi ko, ayoko mag-missionary. Parang binago na ng jablo yung puso ko ba, na parang twist niya, binago niya. Sabi ko, hindi na lang ako mag-missionary. Ayun po, natakot ako. I intentionally disobey God and intentionally disobey my pastor. Hindi ko sinabi sa kanya na aalis ako sa bahay. Honestly, nag-quit ako as a staff, church staff. And yung gawain ko doon, honestly, meron ako sinimula na gawain. Malaki na. And sabi ko, sa Panginoon, Lord, hindi ko gusto ng missionary. Kaya umalis po ako sa church, and sa kasamang palad, because of my disobedience, yung consequences ng aking disobedience ay binigyan po ako ng sakit ng Panginoon. Binigyan niya ako ng sakit ng hyperthyroidism. May problema po ako sa thyroid. Meron po dito. And kaya nung binigyan ako ng sakit ng Panginoon, hindi ako makatayo, hindi ako makalakad, hindi ako makagawa ng gawain ng Panginoon. And ayun po, I realized na kung wala yung Panginoon, kung hindi ka susunod sa Panginoon, talagang wala kang magagawa sa buhay mo. Yun po, I realized na nandun ako sa bahay. Iyak ako ng iyak. Na sabi ko, Lord, I know I disobey you because I'm not willing, I'm not wholeheartedly to be a missionary, sabi ko sa Panginoon. But I know you called me. Sabi ko sa sarili ko, I know God na tinatawag ko talaga ako. Kaya ito yung nangyayari sa buhay ko, sabi ko sa Panginoon. And honestly, nung doon ako sa bahay, umiyak ako, I prayed to the Lord, Lord, kung talagang kalooban mo ang pagiging missionary sa buhay ko, isa lang yung panalangin ko sa iyo, sabi ko sa Panginoon. Lord, I will give my life, I will not surrender. Or sabi ko sa Panginoon, Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Hindi ko nababawi, sabi ko sa Panginoon. Basta pagalingin mo lang po ako, sabi ko sa Panginoon. And that was 2021, meron pang pandemic, April 27, after my radioactive sa Iloilo. Punta ako sa Iloilo, ako lang mag-isa, swab test ako, nagtanong pa nga yung nurse, sabi ko, sino ba yung pasyente? Punta ako sa isang malaking doctor's hospital doon, sa hospital. Tinanong ako ng babae, magpapa-hospital ako, sabi niya, sino yung pasyente? Sabi ko sa nurse, ako po yung pasyente. Wala ka makasama, wala po. Dahil ako ng Negros, ako doon sa Iloilo. By faith talaga, sabi ko, ikaw lang yung pasyente, wala kang kasama ng Diyos, tinutulong sa'yo. Sabi ko, Panginoon. Sabi ko sa kanya, sige. Na-isolate po ako for 1 month doon sa hospital, or sa isang hotel, because hindi po ako makakalabas dahil po yung katawan ko ay full of radioactive na. Yung parang yung sa Tagalog, yung vibration, bawal ako sa matatanda, kasi vibration, bawal ako sa buntis, na makapag-usap, kaya na-isolate po ako. Kaya nun, sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mo, papagalingin mo ako. And by the grace of God, until now, that was mga 3 years, or almost 3 years na po, na until now, kahit in my deportation, hindi na po ako inatake ng aking sakit. And yun po yung kagandahan sa Panginoon, pag nagsuko ka ng buhay, pag nag-obey ka sa Kanya, talagang ang Panginoon ang bahala sa iyo. That's why, that was December 11, 2022, na ano na po ako na komisyon ng aming church na magiging isang missionary sa Brunei. Actually, ang Brunei po ay is located po sa island of Borneo.
And doon, alam nyo, island of Borneo, sa ilalim lang po yan ng Mindanao. Ang island of Borneo ay nahati po sa 3 countries, Malaysia, Indonesia, and Brunei. And Brunei po yung pupuntahan ko. Ang Brunei po ay maliit lang na lugar. The population nila is around 500,000 plus na mga tao. And yung kanilang religion is Muslim. Ang population ng, ang percentage na kanilang country sa Muslim is nasa 87% po ng mga tao doon ay Muslim. Yung Christianity po ay nasa 7.8% lang po. And Brunei is considered na one of the observant Islamic nation in Southeast Asia. Hindi kayo makakarinig sa pangalan niya because tahimik lang po yan. Pero they are very strict. They are practicing Sharia. Ano po yung Sharia? Yun po yung nagpapalakad po sa Brunei ng mga law na kung hindi ka susunod, mayroong mangyayari sa iyo. Bawal po doon yung missionary sa Brunei. Kaya ang gagawin ko doon, papasok po ako, hindi po missionary, as a worker po. Yung tatrabaho ko doon ay paggawa ng cakes at paggawa ng tinapay. Yun po kasi yung pinag-aralan ko. Kaya gagamitin ko yun as a tool para makasimula tayo ng gawain. Actually, ako po yung pangalawang missionary na pupunta doon. Yung unang missionary, matanda na, at pangatlong missionary dito din galing sa Pampanga na po si Pastor Carl. And tatlo na po kami, sabi ko sa amin, pastor, mag-pray pa rin tayo. Marami pang mga tao doon. At yung gawain ni Pastor Missionary Rex Golinares, drawing po at maraming mga watak-watak na mga tao. Kaya hindi po bawal doon kasi yung gatherings na kagaya nito. Kasi pag meron nakita dyan na nag-Bible study, makukulong ka. Kaya secretly yung gawa ito, gawain. Nasa nasa 10, mga nasa 10, sa isang bahay, pwede. Pag ganitong oras, doon naman sa kabila, mga 10 naman. Hindi pwede yung gatherings, tipon-tipon na marami. Kasi pag nalaman, patay yung sinabi. Kaya yun po yung kinatakot ko nung nalaman ko na ganito parang lugar yung pupuntahan ko. Kaya pag-pray nyo po ako, this coming November po, I'm asking your prayers. This coming November, alis po ako, kahit pa wala pa yung visa ko, actually I'm waiting for my visa. Pag dumating na yung visa ko, anytime makakapunta na ako. Kung bukas dadating yung visa ko, maybe next month or next week, makakaalis na ako. Please pray for me. And secondly, please pray for my language study. I need to study the language. I know they can understand English because their second language is English. Because Brunei is colonized by Great Britain or England. Kaya fluent sila sa magsasalita ng English. Kaya still, kailangan ko pa rin mag-aral ng lingwahe nila kasi marami pang mga tribes doon, especially sa bundok. Mga bundok na gawain. Kaya pray mo po ako. Amen po ba? Include me in your prayers and I hope that samahan niyo po ako na maging katuwang po kayo sa gawain doon sa Brunei. Tandaan po natin ang gawain ay hindi po madali kung ikaw lang ang nag-iisa. Amen ba? Alam ko, nagsimula dito si Pastor na nakita niyo, dito mo malalaman kung yung mga totoong membro ng simbahan, pag nakita nila talaga ang kahirapan ng gawain, diyan mo makikita kung sino talaga yung totoong membro. Amen po ba? Kasi yung totoong naligtas, totoong may puso sa ministry, kahit anong hirap, dahil mahal nila ang Panginoon, mahal nila ang gawain, magpapatuloy sila. Amen po ba? Hindi yun yung nakita lang yung kasiyahan. Pero pag nasa hirap na, hindi mo na makikita. Yun po yung buhay ng isang Kristiyano. I hope na
kahit na nakita nyo nagsimula yung pastor nyo na mahirap, I hope wag nyo siyang pabayaan na maging hirap. Amen po ba? Kasi naintindihan ko, nagsimula din ako sa wala. I started the Extension Church from zero ground, without support, without building, without walang lote. And napakahirap talaga. Ang capital mo lang is house to house winning. Talaga, house to house. Yung naligtas, pag naligtas yan, totoong ligtas yan. Sabi ko sa naligtas, pili ba ako mag-Bible study? Mag-Bible sa Bible study, okay. O Bible study. O mag-save ka ng anong araw. Ganito, Monday ka. Yung may naligtas naman, Tuesday. Pag may naligtas, Wednesday. O pag may naligtas na gusto Bible study, Thursday, Friday. O araw-araw mayroon kang Bible study. And growing. And by the grace of God, ginamit ng Panginoon yung buhay mo. Hindi naman po yun sa pagmamayabang. Kahit po yun ay ministry lang ng church namin. Kahit po ay tawag dun sa amin ay Extension Church. Kasi malapit lang, area ko yan. Nung college ako. Ano po yun? Isang bundok. Bundok po yung saan po ako nagsimula. And now, meron ng building, 900 square meter yung lote. And yung naiwan ko doon na preacher ay disciple ko rin na nag-graduate na ng Bible School. At yung mga professional doon na ginagamit ng Panginoon, na-reach-out ko yun ng campus ministry, high school, elementary, high school, and college. Reach-out yun sa campus ministry. Pinapasok ko yung mga paaralan, elementary, high school, senior high, and then college. Magpapaalam ako sa mga malalaking tao sa principal, supervisor, para lang makapag-share ng salita. Kaya by the grace of God po, ginamit ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, hindi na po ako magtatagal. Tumayo po tayong lahat. Pastor, salamat ha. Open your Bible. I know this very familiar story in the Bible. Open your Bible, Luke 16. Luke. So, pili po. Luke 16. Luke 16, chapter 16, verse 19. Verse 19, all the way to verse 31. Luke 16, verses 19 all the way to verse number 31. Kung nandiyan na kayo, say amen. Basahin po natin responsibly. Ako sa verse number 19, although kayo in verse number 20, and all the way to verse number 31. The Bible says, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Verse 20, go. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and saith, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may eat the bread of water, and cool my tongue, for I am tormented in this sleep. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Besides all this, we must endure this great trouble, so that they which will pass from hence may repent. Neither any pass to us that will come from heaven. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I love thy brethren, that he
Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Ye father Abraham, but if one went unto them from the dead, they deliver them. Verse number 31, lahat tayo really go. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Yung mensahe natin, kukunin natin ay nasa verse number 27. Basahin ko lang, makinig lang kayo. Sabi dito sa verse number 27, ang nananalangin ang nag-pray dito ay wala nang iba kundi yung rich man. Ang sabi ng rich man, sabi niya kay Abraham, ito yung panalangin ng rich man na sinasabi niya kay Abraham. Sabi niya, then he said, I pray thee therefore, Father. Sino tinutukoy niya na Father? Si Abraham. Because ang namatay na tao na rich man ay Hudyo. He called Father Abraham because he came from the lineage of Abraham. Ano yung kanyang panalangin? Sabi niya, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him. Mark the word send. Sabi niya, send him. Sinong tinutukoy niya na send him? Na him? Si Lazarus. Gusto niyang ipadala si Lazarus sa kanilang bahay. Bakit? Ano meron sa kanilang bahay? Verse number 28. Sabi niya, for what? I have 5 brethren. Meron akong 5 kapatid. Anong gagawin ni Lazaro doon? Next phrase, sabi niya, that he may what? Testify. What is the word testify? Ang meaning ng word ng testify is to be a witness. Means, maging witness siya na totoo na mayroong impyerno. Ewan mo ba? Na maging witness siya na ang totoong tagapagligtas. Sino? Si Jesus Christ. Amen po ba? That's why, in short, gusto niyang si Lazaro na maging isang soluiter. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Next phrase niya, that he may testify unto them. Anong sabi niya sa last phrase? Lest they also come to this place of what? Torment. Ayaw ko na yung 5 kong kapatid pupunta sa lugar kung saan ako ngayon. Yun yung request niya. Yun yung prayer niya. Yun yung greatest desire niya sa buhay niya. Yun yung pinaka malungkot na nangyari sa buhay niya ay huli na ang lahat. Amen po ba? Huli na ang lahat. He missed the opportunity. That's why this message I titled, Don't Miss the Opportunity. Huwag mong i-miss yung opportunity na buhay ka pa. Dahil kung buhay ka pa, meron ka pang magagawa para sa Panginoon. God gave us opportunity to live this world. Bakit? Because I believe God has a purpose and God has a plan in our life. Amen po ba? Ay huwag nating sayangin yung buhay natin. Huwag nating sabihin na, Pastor, bata pa ako, matanda na ako, malapit na ako pamamatay. No. Don't say that. Huwag mong sabihin yan, may magagawa ka pa, binibigyan ka pa ng Panginoon ng opportunity. Huwag mong sayangin. Manalangin tayo, let us pray. Dear God, Heavenly Father, I'm so thankful, God, that, Lord, I'm able to stand here, oh God. I know it's only by your grace. I'm not here, Lord, without your grace, without your hands, oh God. I pray, cover me behind your cross, oh God. Anoint my lips, anoint my tongue, Lord. Give me boldness, give me wisdom, oh God, as I stand and preach your word. Oh God, I pray that this church would be, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon. Even, Lord, the pastor here, Kenneth Garcia, oh God, and his wife, and his family, and the members, oh God, na nandito ngayon. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon, na magpatuloy kahit anong hirap ng buhay, Panginoon. Lord, I know ang kahirap is just a temporary, oh God.
Lord, someday, if we will continue, Lord, we will, oh God, ma-experience namin, Panginoon, ng blessing, Lord. Tulungan niyo po yung mga member nandito, Lord. Speak to us, kausapin niyo po kami. Fill us with the power of the Holy Spirit sa umagang ito. Maraming salamat. I bring back the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Mauna po kayo. Don't miss the opportunity. The meaning of miss means to fail to reach or to fail to comprehend or sense or experience. Yun ang meaning ng miss. Na-miss mo yung opportunity. Anong meaning ng opportunity? Means a good chance for advancement or chance or opening or room. Binagyan ka ng Panginoon ng chance or room. Yun yung opportunity. Pag sinama mo yung dalawang word, it means you have the chance to do it, but you miss it. Yun yung meaning na don't miss or missed opportunity. Meron kang bagay or meron kang sana chance na gawin ang isang bagay pero hindi mo nagawa. Amen po ba? Kaya, ang buhay natin ay binigay ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay. Ang buhay natin hindi lang para angkinin natin ang mga magagandang bagay dito sa mundo. It is not, hindi po yan ang ating priority. Ang priority natin bilang isang Kristiyano na niligtas ng Panginoon, yung mga bagay, sabi pa nga ng Panginoon, sabi pa ni Pablo sa Colossians, you set your heart on the things above, not on the things on the earth. Amen po ba? Tayong mga Kristiyano, ang focus dapat natin ay nasa taas. Yung mga spiritual things. That's why, ang purpose, bakit tayo binigyan ng buhay ng Panginoon? Dahil gusto ng Panginoon na gamitin natin ang buhay natin para sa Kanya. Makikita natin dito in this passage, we can see here that Lazarus died and went to Abraham's bosom. And the rich man also died and went to hell. Yes, very familiar story na yung rich man pumunta sa impyerno. Si Lazaro, doon sa paradise or sa Abraham's bosom. As you read the story, by the way, this story is not a parable. Ang story nito ay nangyari to sa Old Testament. Ini-story lang to ni Jesus Christ sa kanyang nakikinig. Ang mga nakikinig dito ay mga Hudyo, mga Fariseo, mga Sadduceo, some Gentiles, and also mga disciples. Yun yung mga nakikinig sa kanya. And also, makikita din natin dito na yung sa passage na binasa natin, that the heaven and hell are true. Ewan po ba? Naniniwala ba kayo na mayroong impyerno? Salamat, naniniwala kayo. Pero walang purgatorio. Ewan po ba? Walang purgatorio. Pero may impyerno. Naniniwala din ba kayo na may langit? Amen. Praise the Lord. Hindi tayo kagaya ng ibang reliyon. Hindi sila naniniwala sa impyerno. Hindi rin sila naniniwala sa langit. Missionary, saan sila? Dito raw sila sa lupa. Mamamatay sila. Tapos, pag namatay sila, kung mabuti daw sila, pupunta sila sa mabuting mga hayop. Kaya sabi daw, huwag niyong patayin yung mga hayop. Baka ano mo yan, baka kapatid mo yan. Yung mga alibang, mga butterfly, huwag mo daw patayin. May buhay yan, baka lulo mo yan. Sabi daw nila, huwag mo daw kainin yung baka. Huwag mo daw kainin yung baboy, ganun ba? Yung mga masasama daw, na mamamatay sila. Pupunta sila sa mga masasamang mga hayop, kagaya ng leon, di ba? Tigre. Dapat mabuti ka daw para yung kaluluwa mo pupunta sa mga mabuting hayop. Yun yung paniniwala nila. Pero pasalamat tayo, may Biblia. Ewan po ba? Mamamatay tayo, hindi tayo pupunta doon, kundi pupunta tayo ng langit. Ewan po ba? That's why this morning, by the way, what is hell? Hell is a place of torment. Hell is a place of darkness. Hell is a place of bottomless pit. And also, hell is a place where the worm dieth not. But also,
Hell is a place where people beg for help. Dito mo makikita na yung mga tao, dito ka lang makikita na meron palang tao nandun sa impyerno umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga tao nandito ngayon sa lupa. Ano kanilang panalangin? Na yung mga tao nandito sa lupa ay maligtas. Yun yung kanilang panalangin. Yun yung kanilang desire sa buhay nila. Lord, okay lang na nandito na ako ngayon sa impyerno, but ang aking panalangin sana mapakinggan nyo na yung mga tao na nandito sa lupa, especially yung mga relatives ko na nandito, Lord, tulungan nyo po sila na sila ay maligtas ang pakakilala sa ating Panginoon. Yun yung kanilang desire. Sana tayo mga Kristiyano, kung makikita mo dito, akalain mo yung rich man nagpipray. Amen po ba? Hindi ko lang alam kung nagpray ka kaninang umaga. Amen po ba? Talo ka ng tao na nandun sa impyerno. Alam mo kung bakit? Kahit mainit, nagpipray sila. Amen po ba? Kaya ikaw nga, mayroon ng electric fan. Nagpray. Kinumagahan na nag-email. Amen ba? Nagpray ka nga, lumuhod ka. Pero hindi mo na malayan. Wala, sorry Lord. Kumaga na pala. Nakaluhod, lumuhod, pero tulog. Kalain mo nun. Talo ka pa ng tao na nandun sa impyerno. Yes, nakakatawa, pero nangyayari yan sa buhay natin. I am right? Nangyayari yan. That is reality. In our Christian life, you know why? Because ayaw ng dyablo na tayo ay manalangin. Ayaw ng dyablo na tayo ay magpipray sa ating Panginoon. Gusto lang ng dyablo na mag-pray tayo kung wala na tayong buhay. Kung nandun na tayo sa impyerno. Yun yung gusto niya. Alam mo kung bakit? Ang gusto niya doon ka mag-pray sa impyerno dahil hindi na maririnig ng Panginoon. Wala na. That's why makikita natin dito, tanong ko lang, coincident lang po ba? I mean is, as we study this passage, we will not focus on the lives of Lazarus, but the rich man. Kung babasahin mo yung story na to, ang story ay nakafocus sa rich man. Hindi kay Lazarus. Babasahin mo, nung pumunta na si Lazarus kay Abraham's bosom or paradise, doon na lang nag-stop ang buhay ni Lazarus. Pero ang story nag-extend sa buhay ng rich man. Can you imagine? Ang story ko na nakafocus sa rich man. Alam mo kung bakit? Dahil nagsistory si Jesus Christ. Ito, share ko na lang sa inyo. Ang audience kasi ni Jesus Christ, maraming Hudyo. Ang mga Hudyo naniniwala na sila ay pinili ng Panginoon. Amen po ba? They are chosen people of God. Sabi nila, hindi na namin kailangan ng Misaya. Because kung mamamatay kami, pupunta kami ng langit. Because we are chosen people of God. Doon sila nagkamali. Dahil itong story nito, purposely, sa mga Hudyo to. Dahil ang taong namatay, Hudyo po. Amen po ba? Tignan nyo ka, Hudyo. Kasi yung mga Hudyo matigas yung ulo. Alam niyo ba? Na hindi lang mga Hudyo ang nakikinig. Sino pa? Ang mga disciples. Ang mga apostles. Amen po ba? Excited kayo? Isa na doon ang nakakinig ng story na ito ay sino? Si Judas. Amen po ba? Si Judas ay apostles. Right? Anong purpose? Bakit ito sinare ng Panginoon sa mga taong nakikinig? Dahil hindi lahat ng nakikinig ng story na ito ay ay ligtas. Amen po ba? Nakakatakot po. Nakakatakot, di ba? Ang audience ni Jesus Christ ay mga Hudyo at nandun rin sino? Si
Si Judas. Sabi nakakatakot. That's why, bilisan ko lang number 1. 4 things lang po, number 1. Number 1. Ano ang mga bagay na importanteng na-miss ng rich man? Number 1. He missed the opportunity to know and receive Christ as His Lord and what? And Savior. Yan yung unang na-miss na opportunity ng rich man. Because every time na merong isang preacher nagpa-preach ng salita ng Diyos, God gave you the opportunity to listen. Amen po ba? He gave you the opportunity to receive Him as your Lord and personal Savior. Binigyan ka ng Panginoon ng opportunity na makinig. Tandaan mo, hindi na kasalanan ng pastor na kung ikaw ay pupunta ka pa ng impyerno. Amen po ba? Kasalanan mo na yun. Bakit? Every Sunday, yung pastor mo, ginagawa niya na ang lahat para ipag-preach yung salita ng Diyos, ang kaligtasan. Amen po ba? Nasa desisyon mo na yun. Pag tinanggap mo pa ba si Jesus Christ o hindi, kasalanan mo na. Hindi na kasalanan ng pastor. Alam mo kung sinong kasalanan, kung bakit napunta si Judas sa impyerno ngayon? Alam mo kung bakit? Sinong kasalanan? Hindi kasalanan ni Jesus Christ. Kasalanan niya. Bakit? Araw-araw kasama niya si Jesus Christ. Ewan mo ba? Nasa puso niya na. Yung rich man, bakit napunta siya sa impyerno? I believe in my heart, nakikinig siya sa mga propeta. Salihan natin. Tandaan natin. Yung namatay na Hudyo, ay yung namatay na rich man ay hindi ordinaryong tao. Alam mo kung bakit? Dahil Hudyo siya. Kung Hudyo ka, it means, alam mo, it means, itong tao na rich man ay galing sa kay Abraham, lineage of Abraham, Isaac, Jacob, in the 12 tribes of Israel. And ang rich man na ito, or this man, knows the Judaism religion. Ang taong Hudyo, taong rich man na ito, ay dahil Hudyo siya, alam niya ang relihiyon na Judaism. He knows the religion of Judaism. Not only that, he knows the 10 Commandments. Amen po ba? Not only that, he knows the altar worship, the tabernacle worship, the temple worship, and also he has the knowledge of religious rituals, and he knows the coming of the Messiah. Alam mo, kung Hudyo ka, alam mo na meron talagang Messiah na manganganak, na pupunta dito sa lupa. Intindihan niyo ba ako? It means alam niya. Number 2, he knows also the Bible. He knows the first 5 books in the Bible, which is Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Alam niya. In fact, the rich man knows the terminology, words of prayer. Alam niya ng prayer pala. Alam niya pala na mayroong taong mga nag-pray. Not only that, he knows the terminology, words of send. Sadihan natin mamaya ang word na send. Very important word yan. Pangalawa, tatlo, he knows the word testify. And also, he knows the word repentance. Alam niya yung word na repentance. Can you imagine? But still, yes, alam niya lahat. But still, he missed the most important opportunity that he could ever have. Ano yon? He missed the opportunity to know and receive Christ as his Savior. He ended his life in what? In hell. Naintindihan niyo ba ako? Lahat niya alam yun, but still he ends his life in hell. Remember this. Salvation is the greatest gift of God. That's why don't miss the opportunity. Hindi ibig sabihin nagsisimba ka. I know, one day, one time, I know you understand how to be saved. Amen po ba? I know that.
Don't get me wrong na sasabihin ko na hindi kayo lahat ligtas. Ang weakness ng pastor ay hindi nakikita ang isip ng tao at ang puso ng tao. That's why we are relying to God. Amen po ba? Makikita yon sa buhay nyo, yung fruit ba? Amen po ba? Diyan kami nagbabase kung totoong ligtas kayo, tayo, saan sa bunga. Dahil ang totoong ligtas, magpuproduce siya ng mabuting bunga. Amen po ba? Diyan nakikita. Kaya, sa umagang ito, I'm not saying that you are not saved, but I'm saying, be sure that you are saved. Amen po ba? Siguraduhin mo na ligtas ka. Dahil kung hindi mo sigurado na ligtas ka, alam kong pupunta ka saan sa impyerno. Number 2 na po ako. He missed the opportunity to know and receive Christ and His Lord and Savior. Verse number 27, number 2. Nakikita natin dito in verse number 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him. Yun yung the greatest desire niya. Yun yung prayer niya. Number 2, he missed the opportunity to pray for more laborers. He prayed for laborers, you know that? He prayed to God, or he prayed to Abraham that he wants to send Lazarus into his house. Gusto niya gawin si Lazarus na isang laborer, soul winner, or missionary. Amen po ba? Anong ginagawa ba ng missionary at worker or soul winner? Di ba nagsishare kay Jesus Christ? Yun yung desire niya na pupunta si Lazarus sa kanilang bahay. At magano sabi niya, that he may what? Testify. Ano i-testify ni Lazarus? Na si Jesus Christ ang Messiah. Amen po ba? Na si Jesus Christ ang totoong tagapagligtas. Na si Jesus Christ ang makakaligtas sa ating buhay kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Yun yung sasabihin ni Lazarus. Can you imagine the rich man prayed to Abraham to send Lazarus into his father's house? Do you think his prayer is an ordinary prayer? No. The intent of his prayer is different from us. Because he is in hell. He is tormented every day and every night and every second and every minute. The content of his prayer is he wants Lazarus to be a witness or to be a laborer into his father's house. My point is, if the rich man prayed for laborer, how about us? Kung siya ay nananalangin sa laborer, na merong isang laborer na pupunta sa kanilang bahay, how about us? We are the one who are supposed to pray for laborer, not him. Because he is not saved. He never experienced to be born again. Dapat tayo yung nagpipray eh. Amen po ba? Naintindihan na ba ako? Dapat tayo yung nagpipray na mayroong mga taong masusuko ang buhay para gamitin sila ng Panginoon para maraming tao ang maligtas. Amen po ba? Dapat tayo yung nag-pray. Alam mo yung greatest desire niya? Yung greatest desire niya. Tandaan nyo, don't get me wrong. Hindi masama kung meron kang magandang bahay. Amen po ba? Magharang sa sakyan. Hindi yun. Hindi masama yun. Meron kang mabuting trabaho. Tanong ko lang sa'yo. Yan na ba ang greatest desire mo sa buhay mo? Na meron kang magandang bahay, magandang lupa, meron kang lupa, property, magandang sasakyan, bahay, magandang pamilya. Hindi yun masama. Pero ang tanong ko lang, yun ba yung greatest desire mo? I hope, please listen to this. I hope your greatest desire na yung buong mong pamilya madala mo sa langit. Amen po ba? Sana yun yung greatest desire mo. Sana yung kapatid mo kahit magulo. Amen po ba? Kahit nag-aaway kayo, huwag mong sabihin punta ka ng impyerno. Amen po ba? Kundi sabihin mo sana kahit yung kapatid ko na hindi ko maintindihan, sasama ko sa langit. Amen po ba?
Sana mag-desire ka rin na yung nanay mo at saka tatay mo, makasama mo saan? Sa langit. Ako, umiiyak ako. Alam na ko bakit? Dahil maaga pa namatay yung tatay ko. Hindi ko nasira yung tatay ko. I don't know if he is saved or not. Nalulungkot ako. Kung hindi siya naligtas, I believe in my heart, he is now in hell, forever and ever and ever. Pero sana ikaw, your greatest desire is that your brethren, your relatives, amen po ba? Yeah. Makakilala sa ating Panginoon. Sana, wag mo lang wag ka lang mag-enjoy na ikaw lang yung mag-enjoy na pupunta sa langit. Pero yung relatives mo, hindi pa naligtas. Amen po ba? Yun po yung purpose, bakit tayo niligtas ng Panginoon. Ako, bakit ako tinawag ng Panginoon? Dahil may plano ang Panginoon sa buhay ko. Yung plano ng Panginoon sa buhay ko, gamitin ko ang buhay ko. Saan? Sa ibang lugar. Para ibahagi sino? Si Jesus Christ. Kahit sa pinakamakalawang mga tao, pinakamahirap na reach out. Alam mo ba kung sinong pinakaunang mahirap na reach out? Mga audio. Amen mo ba? Yung pangalawang taong pinakamahirap i-share or i-reach out na mga tao ay ano? Ang mga Muslim. Alam niyo bakit? Dahil magkapatid sila. They are related by blood. Not by salvation. Amen ba? Yung mga Arab, galing yan kay Ismail. Doon sila galing. Sino ba yung kapatid ni, sino ba yung nanay ni Isaac? Diba? Sino ba yung tatay ni Isaac? Si Abraham, diba? Sino yung tatay ni Ismail? Si Abraham, diba? They are related, diba? Sila yung pinakamahirap na taong i-reach out sa gospel. Kahit, pakinig kayo, kahit anong hirap i-reach out yung family mo, huwag kang subuko. Amen. Amen po ba? Huwag kang subuko. Ako ako lang ng Christian sa aming bahay. Pero ngayon, may nag-result ka. Lahat na yung kapatid mo nagalago na sa simbahan. Yung mama ko, membro ng simbahan. Yung kapatid kong babae, membro sa simbahan, nag-aaral sa Bible School. Sabi ko, Lord, praise the Lord. Yung mga relatives ko dun sa lugar namin, kahit siniran ko na lahat. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi man sila maniniwala sa akin, sabi ko sa sarili ko, someday it's gonna make sense. Someday. Kung di man sila maniniwala, tinatawanan man nila ako, okay. Okay lang yun. Because someday, it's gonna make sense. Someday in heaven, they will understand. Saan? Sa great white throne judgment. Amen po ba? Lahat ng mga taong hindi tinanggap si Jesus Christ ay haharap sa ating Panginoon. Saan tayo? Nasa likod ng Panginoon. At doon nila makikita na totoo yung sinasabi natin. Amen po ba? So it's gonna make sense. Kahit tinatawanan ka, kahit ikaw yung people na si-share ka, tinatawanan ka. Huwag ka mag-discourage. Amen po ba? Amen. Share. Amen po ba? Share mo. Yes, hindi nila maiintindihan yon. Hindi nila maiintindihan yung ginagawa natin. But gawin mo lang. Amen po ba? Because someday it's gonna make sense. Sa ngayon, hindi pa nila maiintindihan. Pero soon, in the future, in the great white throne judgment, they will understand kung bakit ka tinatawanan nila. Amen po ba? Hindi mo naman sila tatawanan. Pero sasabihin mo sa kanila, di ba ako yung tinawanan mo? Sinirag kita ng gospel. Hindi ko na kasalanan yun na ikaw ay pupunta ng impyerno. Kasalanan mo. Because meron tayong free will. Amen po ba? Amen po ba? Dapat tayo, manalangin tayo, na imaligtas yung ating mga relatives, kagaya ng rich man. Amen po ba? Kagaya ng rich man. Can you imagine this rich man praying
for labor. My point is, kung nag-pray yung rich man, sana mag-pray din tayo. Amen po ba? Let us pray for laborers, or let us use our prayer time properly. Huwag lang puro sarili. Let us invest in prayer. While we have much time to pray, let us invest in prayer. Young people, invest your life in prayer, not on cellphone. Amen. Amen po ba? Binibigyan pa natin minsan yung binibigyan natin ng ano ba, panahon, much time, yung pag-scroll, manood ng Netflix, amen po ba? Manood ng mga Korean movie, amen po ba? Wala na mag-i-email na yung people sa akin, ha? Bato sa langit, ang tamaan, pangit. Dahil ang salita ng Diyos, pag naigo ka, papangit ka talaga. Diba? Totoo yun, diba? Dahil yung Word of God is like a two-edged sword. Pag tinamaan ka, yung heart mo, talagang hindi ka ngingiti. Amen po ba? At sasabihin mo, Pastor, ako naman yung tinamaan, ako naman yung pinakikinggan mo. Hindi nga kita kilala. Amen po ba? Hindi ko kayo kilala. Pero kilala kayo ng Panginoon. Amen. Kaya sinasabihan ko na. Makinig ka lang, amen po ba? Just open your heart. Just open your heart. Be willing to receive the Word of God. Nandito tayo para hindi pakinggan, hindi yung gusto lang natin pakinggan kung gusto natin pakinggan. Amen po ba? Nandito tayo dahil gusto natin pakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Amen po ba? That's why sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Mga nanay, alam ko wala pa kayong cellphone. Pero sana wag niyong ubusin yung time doon sa panunood ng drama sa TV. Amen po ba? Ako hindi na ako nanonood. Dati nanonood ako sa TV. Pero nung umuwi ako sa bahay, nanonood ng mama ko, mga kapatid ko. Sabi ko, ano ba yung pinanonood nyo? Sabi ko sa kanya. Sabi ko kanya. Pinanood nila yung agawan ng asawa. Sabi ko, pabihira. Nanonood kayo yan? Sabi ko sa atin, huwag kayong manood. Wala naman kayong ano. Mama, wala ka namang ngayon. Wala naman si Papa, nanonood ka pa rin yan. Sabi ko sa kanya, kapatid ko, wala ka pa namang boyfriend, bakit nanonood ka yan? Sabi ko sa kanya. Alam niyo ang influensya ng TV. Ngayon po ba? Yung pinanonood mo ngayon, nung una, mapanonood mo, mga maputing drama, ngayon po ba? Ngayon, agawan na ng asawa. Grabe. Kayo mga young people, o yung mga young people, hindi makatingin sa akin. Minsan nakikilig kayo, yun po ba? Sana wag nating ubusin yung panahon natin sa ganang bakit. Alam mo kung bakit? Sayang yan. Sometimes merong malungkot na event na sa pinanonood mo, iniiyak ka rin. Tanong ko lang, yung luha mo ba pumunta sa ano bang meron bang value yung luha mo na pinatulong mo yung luha mo sa ganung bakit? Amen po ba? Wala eh. Umiyak ka lang sa wala, amen ba? Umiyak sa drama. Pero kasi umiyak ka sa Panginoon. Tumulo yung luha mo. Tandaan nyo, yung luha mo pinatulog sa prayer. May value yun sa Panginoon. Amen ba? Kaysa iniyak mo sa Korean drama. Wala yun. Sayang yung luha mo, amen ba? Sayang yung luha mo na pinanood mo sa TV. Pero kung sa'yo, kung iniyak mo yan sa Panginoon, bakit kayo nakakita? Dahil nakarelate kayo, amen ba? Amen. Di ba? Iniyak tayo. Pero pagkatapos ng drama, wala naman eh. Di ba? Wala naman nangyari eh. Pero kung iniyak mo yan sa Panginoon, grabe yan. Valuable yan sa Panginoon, amen ba? Umiyak ka dahil merong
meron kang burden sa puso mo. Meron nangyari sa buhay mo na hindi mo naintindihan. Iniyak mo sa Panginoon. Tandaan mo, Panginoon, nakikinig. May value yung luha mo. Amen ba? Iniyak mo dahil gusto mo maligtas yung mga brethren mo, maligtas yung kapitbahay mo, maligtas yung mga kakilala mo, kaklasmate mo, maligtas yung mga katrabaho mo. Yun yung desire mo. Tandaan mo, valuable yan sa Panginoon. Sasagutin niya ng Panginoon. Amen ba? So, huwag natin sayangin. Remember the prayer of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi niya in Matthew, open your Bible, Matthew chapter 9 verse 38. Matthew chapter 9 verse 38. Alam niyo, yung panalangin ng rich man, ay hindi sa kanyang panalangin to. Ano yung content ng prayer ng rich man? Sabi niya, gusto niyang ipadala, di ba? Nandiyan po ba kayo? His prayer that he wants to send Lazarus into his father's house. Ano ba yung panalangin ni Jesus Christ? Verse number 38. Sabi ni Jesus, pray therefore the Lord of the harvest that He will what? Send forth laborers into His harvest. Can you imagine? Coincident ba na yung panalangin ng rich man ay panalangin din ni Lord Jesus Christ? Yung panalangin ng rich man, gusto niyang ipadala. Si Jesus Christ na nanalangin sa laborers na may meron sa ipadala saan? Sa kanyang harvest. Coincident ba yun na parehas? No. Bakit? Tanda niyo, makinig kayo. Even in the Old Testament, merong pinapadala ang Panginoon na magbahagi ng kanyang salita. At yung rich man na buhay sa Old Testament, nakita niya ng dalawang mata niya na merong mga propeta, even Moses, nag-share o nagbabahagi ng salita ng Diyos. That's why nung pumunta siya doon sa impyerno, naiintindihan niya, nandun na siya sa impyerno. Doon niya lang naintindihan kung ano ka-importante ang mga laborers, mga propeta, mga minor prophets or major prophets. Doon niya naintindihan. Importante pala ang mga missionaries or soul winners. Ewan po ba? Doon niya pinag-pray sa impyerno. Yung pinakamalungkot, huli na ang lahat. Naintindihan niyo ba ako? Huli na ang lahat. He missed the opportunity. Kaya kung buhay pa tayo ngayon, binibigyan pa tayo ng Panginoon na opportunity. Na ano? Manalangin tayo. Na ano? Merong mga taong susuko ng kanilang buhay. Na merong maligtas. Amen po ba? Kung meron man ang Panginoon na tatawagin dito, praise God. Amen po ba? Kung wala man tatawagin ng Panginoon dito, ang importante, kayo dito nananalangin. Amen po ba? Huwag natin sayangin ang panahon natin. While we are alive physically, let us invest in prayer. Number 3, last na po. Cut ko na lang. Hindi ko na lang dadalhin yung pangatlo o pang-apat. Apat po ito eh. Pangatlo. Yung una is he missed the opportunity to know and receive Christ as his Lord and Savior. Number 2, he missed the opportunity to pray for laborers. And number 3, when I study the word sent, sabi ko kanina, ano yung word na sent? Ang sent ay, sabi ko ng prayer yan ni Jesus Christ. But, let us study. Before ko ibibigay yung point 3, tingnan niyo muna to. Luke shared how Jesus said that the rich man wanted Lazarus to be sent to his father's house to tell them the truth about what happened after death. He wants his brethren will understand
the plan of salvation by sending Lazarus into his father's house. Gusto maintindihan ng rich man kung ano ang kaligtasan. He wants his brethren will be saved, but it's too late. Not only that, but he also knows the word send. He wants to send Lazarus into his house. What does it mean to be sent? Anong ibig sabihin ni Lazarus or ng rich man na gusto niyang ipadala si Lazarus? Ito, yung pinaka-deep truth na nakita ko dito. In their custom, makinig kayo, in their custom, it was an oriental custom to give a traveler leaving a place provision for his journey. Sa Tagalog, ito yung customary ng mga Hudyo. Kung merong isang traveler na pupunta sa kanilang bahay or stranger, ang ginagawa ng mga Hudyo, una, pakakainin nila yun. Pangalawa, paggabi na, patutulugin nila yun. Amen po ba? At pagka kinamagahan, aalis yan. Ang kultura ng Hudyo, hindi nila paaalisin kung wala silang ipapatala. Amen po ba? In short, baon. Support yun. Amen po ba? Hindi niyo ba ako? Dito papasok. Bakit ng Panginoon ginawa ng Panginoon ang rich man na mayaman? Hindi niyo ba ako? Nandiyan ako. The purpose why God made him rich is to use his resources for God's work. Amen po ba? Hindi niyo ba ako? Anong mga sa labas? Tanong ko lang, coincident ba na ginawa siya ng Panginoon na mayaman? I'm talking about rich man. Coincident ba na ginawa siya ng Panginoon na mayaman? No. Walang aksidente sa harapan ng Panginoon. God purposely made him rich because God has a purpose in his life. Tandaan niyo ang resources na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi lang dapat na mag-enjoy siya sa buong buhay niya. Amen po ba? Hindi yun purpose ng Panginoon. Yes, we will enjoy our hard work, our labor, o sa salary natin. Yes, kung may trabaho ka, we will enjoy. But the first purpose of God, why give you that job or profession or ano man yan, business man yan, or meron ka mang property, meron ka mang kabuhayan, the purpose why God gave you that is to use for God's work. Amen po ba? Nakikinig ba kayo? Kung nag-aaral ka, nakagraduate ka, hindi aksidente na nakagraduate ka. Kung nakapasa ka ng board exam, kahit hindi ka nag-aral o nag-review, tandaan nyo, hindi aksidente na nakapasa ka. God purposely passed you. Bakit? May plano siya. Kung binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, hindi yan aksidente na binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Ginawa niya ng Panginoon purposely. Kung binigyan ka ng Panginoon ng property, hindi aksidente na binigyan ka ng Panginoon ng property. Binigyan ka niya ng Panginoon dahil ito po, pakinggan niyo po ko, don't get me wrong. Gagamitin mo yan, hindi para sa sarili. Hindi niyo ba ako? Gagamitin mo yan saan? Sa Panginoon. Alam mo kung hindi mo yan gagamitin, pakinig kayo, mawawala yan. Magiging sayang yan. Alam niyo kung anong nangyari sa rich man nung namatay siya. Di ba sabi ng Bible, rich man siya? Sabi ng Bible, there was a certain rich man. He was clothed with purple and fine linen. Ano ba yung purple and fine linen sa panahon nila? Di ba grabe kamahal yun, di ba? And he lived sumptuously every day. Ano yun? Mabibili niya yung kanyang building. Nabubuhay siya ng maramihan. Amen po ba? Sana wala po dito ma-discourage pag nag-preach ako ng ganyan. Amen po ba? Amen po ba?
Dahil iba, nakikita ko po sa inyong mga mata na medyo ano kayo, hesitant pa kayo. Pero tandaan niyo po, sana huwag kayong magalit sa akin. Sana pagtapos ko dito may taong pang magkakamusta sa akin. Amen po ba? Amen ba? Baka pagtapos ko dito wala nang kakamusta sa akin. Dahil po sa pagpapasto, yun talaga yung pinaka-sensitive topic. Na hindi ka, sometimes ang mga pastor, ano ba? Hesitant mag-preach. Pero tandaan niyo po, pag tinanggap niyo yung salita ng Diyos, tandaan niyo po, pag binuhay niyo, kayo yung magbibinipisyo. Amen po ba? Amen po ba? Tayo ang magbibinipisyo. Pag yung preaching o pag yung salita ng Diyos ibinuhay natin, ginawa natin. Ang sabi pa nga ni Santiago, be not a hearers only, but be doers of the word. Doers. Yes, masaya kami dahil nakikinig kayo. But masaya kami pag nakikita namin na ginagawa mo. Amen po ba? Sana ito yung truth na nakita ko dito. Na yung rich man namatay siya, nasayang lahat ang binigay ng Panginoon. Nung namatay siya, sino yung naka-benepisyo ng kayamanan niya? Yung mga siguro yung mga taong nasa nangyayuan niya. Pero hindi niya na-fulfill ang purpose ng Panginoon. Bakit bigyan siya ng kayamanan ng Panginoon? Yan ba yung purpose ng Panginoon? Binigyan siya ng Panginoon ng kayamanan para enjoy niya sa sarili niya? No. Para gamitin sana saan? Sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, pangatlo, last po, number 3. He missed the opportunity to participate in sending and supporting missionaries. Alam niyo, nung sinabi niyang gusto niyang ipadala si Lazarus, he understood, dahil Hudyo sa kultura nila, na ayaw niyang ipadala si Lazarus without a support. Amen mo ba? Alam niyo, yung pagpapadala sa mga missionary at pag-support, doon natin nakuha na kultura yan. Saan? Sa mga Hudyo. Hindi kultura natin yan. Amen po ba? Yes, hospitable tayo mga Pilipino. Kung merong bibisita, papakainin lang. Pero walang padala. Di ba? Dito ako? Wala raw. Hindi natin kultura eh. Yes, hospitable natin, pakakainin natin yun. Pero kultura nila, di ba? Amen po ba? Doon natin nakuha. Kung merong missionary na pupunta dito, kung naiintindihan niyo yung kultura niyo, naiintindihan niyo yun. Amen po ba? You get my point? You understand? Yan yung kultura natin. Kaya, nung si Pastor, nung na-receive na yung text ko, nag-respond siya, sabi ko, parehas kami ng kultura. Dahil hindi lahat, sasabihin ko lang ito hindi lahat ng Baptist kagaya natin na tumatanggap ng anong ng missionary. Amen po ba? Kaya, nung sinabi ng rich man, gusto niyang ipadala si Lazarus. This rich man wants to involve in sending and supporting missionaries. Nung nandun na siya sa impyerno, naintindihan niya na gusto niya nang mag-involve, gusto niya nang ipadala, magpadala sa mga, gusto niya suportahan si Lazarus, gusto na niya ibigay ang kayamanan niya, gusto niya na, ipagamit ang kanyang resources. Pero pinakabalungkot, huli na ang lahat. Amen po ba? Let's go. Sintayin niyo ba ako? In my conclusion, hindi ko natatapusin. In my conclusion, habang may buhay tayo. Alam mo kanta yan, amen po ba? Habang may buhay tayo, sana pag-gamit natin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Huwag na natin hintayin na, yes, hindi natin alam. Huwag mo nang hintayin na pumunta ka pa ng impyerno tapos doon ka pa magsising. Amen po ba? Amen ba? Doon pa sabi, Lord, nandito na ako. Gusto ko na buhayin mo ako ulit. Gusto ko na magpagamit sa inyo. Huwag mo nang hintayin nyo. Amen ba?
Huwag mo na hintayin na mawala yung resources mo at sasabihin mo, Lord, ito na, magpapagamit na ako. Gagamitin ko na sa gawain. Huwag mong sabihin yun. Sinabi mo dahil wala na. Pero nandyan, hindi mo papagamit. Ewan ko ba? Huwag mong sabihin na putol na yung kamay mo at magsasabi ka, Lord, ito na ang buhay ko, gagamitin ko. Huwag mo nang hintayin na maputol yung kamay mo. Ewan ko ba? Huwag mo nang hintayin na bibigyan ka ng Panginoon ng sakit at doon ka pa magsasabi, Lord, here's my life. I will surrender. I will give it all. Amen po ba? Kagaya ko. I experienced that. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang hintayin ngayon na huwag mo nang hintayin na mawala yung kabila mong mata. Huwag mo nang hintayin na yung yung bibig mo. Magiging pipi ka na. At doon mo pa sasabihin, Lord, here's my life. I surrender. I will give it all. Now, as long you have the strength, amen ko ba? You have the resources. You have the life. Don't miss the opportunity. Give it all to Jesus. Amen mo ba? Young people, alam ko marami pa kayong lakas. Ipagamit nyo yan sa Panginoon. Huwag sa ibang bagay. Amen ba? Huwag sa ibang bagay. Pinadala kayo sa camp dahil alam ng Panginoon, yung magagawa sa inyong buhay. Alam ng pastor nyo, pinadala kayo by faith ng Panginoon, God will work in your heart. Yun yung desire ng pastor nyo. Wala kayong pinadala sa camp dahil masaya doon. Honestly, sa aming church, sa staff namin, malaki kasi yung church namin. Yung church namin nag-average every Sunday is 1,500 plus na mga tao. Marami ng staff. And we are all required to bring young people sa camp. Isang staff. And by the grace of God, sabi ko, Lord, because I have a desire. I know, gasto. Nakaka-relate ako. Magasto magdala ng mga young people sa camp. Di ba? Basta. And by faith, sabi ko sa Panginoon, Lord, dahil gusto kong magdala ng young people ng marami. Kahit wala ako, yung allowance ko, yung allowance ko sa church as a staff is 2,000 a week. Sabi ko, saan kumuha 2,000, 8,000 ng a month. Yung gasto ng mga young people, marami. And by the grace of God, every youth camp, ako yung may pinakamaraming youth na nadala. Yung pinakamarami kong nadala is 54 yung mga young people. Dahil alam ko, dahil isa rin ako naligtas na youth at isa rin akong bunga sa youth camp. Nung pumunta ako doon sa camp, ititingnan ko yung sarili ko, Lord, I remember yung isang panahon na nagating ako sa camp. One day, one time, we talked to you. Kinausap mo. And I believe, yung mga young people na ito, hindi man nila alam, tinitingnan nila ang isip nila kasiyahan. Pero kami mga pastor, iba yung nasa damdamin namin. Someday, kung kakausapin mo silang Panginoon, I believe na they will understand na itong ginagawa namin ngayon, gagawin din nila soon. Amen po ba? Kaya kayo, nandito kayo, huwag nyo sabihin na maliit pala, maliit kayo. No. Mag-desire tayong lahat na magpapagamit tayo sa Panginoon. Marami tayong magagawa sa Panginoon. Amen po ba? Malaki ang magagawa natin sa Panginoon kung magpapagamit tayo. Huwag natin sayangin ang buhay natin kagaya ng rich man. Amen po ba? Kung may buhay pa tayo, pagamit mo na sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na pupunta ka pa ng hospital. Nakahiga ka na sa hospital. At sabihin mo na, Lord, bigyan niyo po ako ng isang buhay. O binigyan niyo po ako ng isang buhay. Papagamit ko ng buhay. Huwag mo nang hintayin sa punto na mangyari pa yan sa buhay. Amen po ba? Tandaan yun, nangyari na yan sa buhay. Kaya sinasabi ko yan sa inyo. Dahil
maganda, iba ang magagawa mo sa Panginoon kung ngayon mo ibibigay yung buhay. Amen po ba? Let us pray. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Panginoon, salamat sa mensahe na aming narinig. Salamat sa story of the rich man and Lazarus. We learn a lot of that. We learn a lot from the life of a rich man. Yes, meron siyang desire sa buhay niya na magpagamit ng Panginoon. But Lord, it's too late. It's too late. Huli na ang lahat. He is willing to give his life. He is willing to support the missionaries. He is willing to pray for laborers. He is willing to give his resources. But Lord, it's too late. Huli na ang lahat. Lord, ang application sa amin ngayong mga nakikinig. Lord, sana wag namin hintayin ang isang araw na kami ay nasa hospital, nasa kagitian na ng kamatayan, Panginoon, at doon namin sasabihin na willing na kami magpapagamit sa inyo. Kundi Lord, habang may panahon kami, habang healthy kami, Panginoon, habang may lakas pa kami, tulungan niyo po yung mga member na nandito na willing sila magpagamit habang meron pa sila. Na huwag namin sayangin ang buhay namin because yung buhay namin bigay niyo po lang sa amin. You give us opportunity to live this world. Lord, kausapin niyo po yung mga tao na ngayon na sana ibigay nila yung buhay nila na walang duda at walang dalawang pag-iisip. Lord, bless the invitation. Ikaw na po bahala sa mga ito. While head bow, eye close. Sige po, tumayo po tayong lahat habang nilapag ito. Invitation. So, salamat po kayo sa Marvin. Tayo po ba po sa tayo sa ating buhay Kristyano? Hintay ka pa ba na mayroon pa mangyari sa iyo bago ka maglingkod? O mangyari sa pamilya mo bago ka maglingkod? Ito ba pwede natin ibigay yung buhay natin ng buong buo para sa Panginoon? Kristyano na tayo na masasabi. Pero ginagawa ba natin lahat para sa Panginoon? Hintay ka pa ba na yung mga mahal mo sa buhay na may mamamatay pa bago tayo kikilos? Tandaan po, maiksi lang ang buhay. Kahapon nung inahatid ko yung mga choir members, sabi daw dito sa San Simon mismo, dyan sa Global yata, or sa, hindi ko lang saan banda, pero dito sa San Simon, meron dalawang babae na nasagasaan ng truck, namatay. Huwag mo sabihin na mahaba pa yung buhay mo, baka mamaya next month ka na lang. Yes. Mamaya hanggang next year ka lang. Kung yung bagay na yan hindi mo pa pinaglingkod sa Panginoon, bandang huli yung pagsisisi. Yes. Ngayon kung sa atin po, hindi ka pa sigurado, palang araw, langit, siguraduhin na po natin. Amen. Ang papuntang langit, hindi yan sa mabuting gawa. Yes. Si Kristo namatay sa krus para pagbayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. Yes. Para balang araw, langit yung pwede mong mapuntahan. Ang tanong, bayad na po ba yung kasalanan mo? Yung sa akin po, nabayad ka. Kaya balang araw, sigurado na ako sa langit. Kasi minsan sa buhay ko, inamin ko na meron akong kasalanan. Pinagsasaya ko yung kasalanan ko. Tinungi ko ng tulong kay Kristo na mayroong pananampalataya na Panginoon, dali niyo ko sa langit balang araw. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko. Ginawa na po ba natin yun? Ang tinuturo po natin sa inyo ay hindi po religion. Kahit anong pasukan yung religion, hindi ka pupunta sa langit.
Pero yung tinuturo po natin sa inyo ay relasyon. May relasyon ka na ba sa Panginoon? Huwag mong sabihin na mahaba pa yung buhay. Maiksi lang po yan. Hindi mo alam, sandali ka lang, maaksidente ka na, tapos mamamatay ka na. Masolve naman po sana. Ito po yun, huwag po sana. Pero hindi natin alam yung buhay. Nakaitakda ang isang tao na mamatay. Yes. Yung dalawang babae na yun, ang nasagasaan na sinasabi, hindi ko pa napanood eh. Pero yung dalawang babae na yun, nakatakda yun, na maghahatid lang daw sila ng ulam sa mga asawa nila, yung isang buntis pa. Pero nakatakda po sila na itong araw na yun mamamatay. Sana po, sana, yung dalawang babae na yun, nakilala nila si Kristo bilang tagapagligtas nila. Para balang araw, yung time na yun, ako hindi pala balang araw, yung time po na yun, sa panahon na ito, ine-enjoy na nila yung langit. Pero mga kapatid ko, kung yung dalawang babae na yun, hindi nila nakilala si Kristo, kahit gaano pa sila kareliyoso sa church po nila, kahit gaano pa sila church ng church na po, buuluhon, magdadasal ng paulit-ulit, magro-rosaryo naman, kahit gaano pa sila kabait, kung wala po silang Kristo sa puso nila, kung hindi nila tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas nila, masakit man po sabihan, pero nasa impyerno po sila. Yan ang tanong, ganun din yung mangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Soon, hindi mo alam, may mawawala po dyan. Huwag mo nang hintayin na may mawala pa, tapos doon ka iyak ng iyak. Sana, binaginan ko na si kuya. Sana, naggumawa na ako ng paraan para yung asawa ko maligtas. Yung mga anak ko maligtas. Yung mga kapatid ko, si kuya, si ate maligtas. Huwag na po tayo maghintay ng matagal. Ibahagihan na po natin sila ang salita po ng Panginoon. Kasi yung pinaka-importante dito, hindi po nagawa mo dito sa lupang ito, pwede tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at pinaglingkuran mo siya ng buo. Ang tanong ko, pinaglingkuran mo na ba siya ng buo? Kung hindi pa, pwede mo yun, simulan na po natin. Ito yung mag-i-start na gawin na natin po lahat para po sa kanya. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat, Lord, yung missionary Marvin. Salamat dahil po na-encourage na naman po kami na maglingkod ng tapat po sa inyo. Ang dami pong taong namamatay, Lord. Ang dami pong taong kailangan kayo bilang tagapagligtas po ninyo. Panginoon, tulungan niyo po na may mangyari, huwag naman po sana na may mangyari masama pa sa amin o sa pamilya namin bago kami maglilingkod. O magkakasakit kami o may mangyayari pa sa amin bago pa kami maglilingkod. Tulungan niyo po, Lord, na ngayon pa lang, habang malakas kami, ipaglingkod na namin yung buhay po namin sa inyo. Ang dami pong tao sa paligid namin na wala po pong Kristo sa kanila pong mga puso, sa kanila pong mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po na kami po yung magalit para po makakilala po sila sa inyo. Panginoon, magpurihan po kayo sa lahat ng bagay po nito. At dinadalayan ko sa bigyan ng pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, hinihin ko si Tatay na ipag-pray niya lang yung ating offering. So kanina, tithes, tsaka faith promise, ngayon naman po ang ating offering. Ito yung extra na pwede natin ibigay para sa Panginoon. Praise Lord, thank you kay ng offering, Lord. Sa pagpalain mo yung mga bibigay nila at yung mga nagbibigay. Kung sa ganun, may magalit kami, Panginoon, sa aming lugar dito sa aming mga simbahan. At ang ito ng dinatulangin sa alam ni Jesus. Amen. Yan, sige. So, kami po yung aming offering plate. So, ipasa. Okay, kung bisita po kayo, wala pong bayad. Yung binunta niyo po dito. Pero ini-encourage po namin yung bawat isa na matuto magbigay. Na matuto magbigay para sa Panginoon. Po. So, ulitin ko, kung bisita, walang bayad yung binunta niyo dito. Pero ini-encourage ko po yung bawat isa na matuto magbigay tayo para sa Panginoon. Okay, so mga kapag, salamat po sa ating missionary. Okay, nag-bless po ba kayo ngayong araw po nito?
Amen. Mamaya mapapakinggan pa po natin siya. Okay, pero habang pinapasa yung ating mga offering, so hilingin natin yung ating mga 10 young people, okay, na makapag-testimony. Ako. Dahil gentlemen yung mga lalaki, mauuna yung mga babae. Ayan. Unahin natin. O, gusto nyo na mauna? Gusto nyo na ba mauna? Ha? Kasi na muna ba? Okay, dahil gentlemen. Sige, start na tayo. Dahil si Carla yung tinatawag, unahin natin si Jans. Okay, sige. Good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang po i-share yung sa nangyari sa akin this past few months po. Naging struggle po sa akin yung naging struggle po sa akin yung pagkakaroon ko ng relasyon kay Lord. And dumating po ako sa point na yung mga ginagawa ko dito sa church, ginagawa ko na lang kasi sinabi ni Pastor, kasi sinabi ni Ma'am Ren, hindi ko na po siya ginagawa nang nasa puso ko. And dumating din po sa point na umalis po ako sa kwarto. Kung mapapansin niyo po, di po ako tumatayo dito sa harap, di ako kumakanta dito. Hindi po ako napag-wire. And masakit po para sa akin yun kasi yun po yung ginagawa ko dati para kay Lord. Na kumakanta ako sa harap. Na hindi ko na ginawa dahil umalis na ako sa choir and sinabi ko po kala pastor nang kinausap ko sila ng yung mga ginagawa ko dito sa church is parang wala na sa puso ko, napalayo yung puso ko kay Lord. And ayun po, nahihirapan po ako na bumalik, nahihirapan ako na mag-start ulit. Dahil yung hatak ng mundo, kaya kung tayo po mismo magpapahatak po tayo sa mundo na mag-focus tayo dito sa mundo, may hirapan po talaga tayo na bumalik kay Lord. Hindi po dahil na rin po sa mga kaibigan, kaya nahihirapan din po ako na bumalik kay Lord. And ayun po, nung nag-camp, naging blessing po yung camp sa akin. Lahat ng mga preaching is naging blessing lahat, lalo na nung unang gabi pa lang po. Sobrang blessing na po sa akin nung yung si Pastor Darren po yung nag-preach. And doon pa lang po naungusap na sa akin si Lord. Ngayon nga, bumalik na ako. Bumalik ako sa choir, bumalik ako sa paglilingkod sa Kanya. Hindi parang itama ko yung puso ko sa Kanya. And ayun po, isa po sa mga natutunan ko din is, sabi kay Pastor ko, kay Juan, sabi niya, mabigat sa pakiramdam kapag alam mong hindi tama yung puso mo kay Lord. Na yun nga, mag-church ako dito, papasok ako dito. Minsan mabigat sa pakiramdam. Na minsan, napapasok ka dito, hindi mo, alam mo sa sarili mo na may mali, alam mo sa sarili mo na may kulang, na alam mo sa sarili mo na may mali ka sa harap ng Panginoon. Hindi po yung naging struggle ko this past few months po. And every preaching po ni Pastor, nangungusap sa akin si Lord, sila Ma'am Ren, kinakausap nila ako. Natanong nila kung kailan ba ako babalik. And then, ayun po, sa camp po, naging blessing po yan, naging dahilan po yun. And kahapon, kinausap ko po sila Pastor. Ngayon po, bumalik na po ako sa choir. And praise the Lord po kasi nangusap po siya sa puso ko. And sabi ko, ayoko na po i-refuse kasi sinasabi po ni Ma'am Ren na pagpatuloy po na may nirefuse natin yung pangusap ni Lord sa puso natin, magiging matigas yung puso natin, and dadating tayo sa point na baka umalisan din po tayo sa church kapag po rinirefuse natin yung pangusap ni Lord. And praise the Lord po kasi ngayon po gusto ko na po itama lahat and maging
once na din po ako na naglingkod dito ng tapat and alam ko na po sa feeling mo, yun talaga naglilingkod ng tapat kasi yun po yung may saya sa puso. Amen. Na yun po, mabalik po